Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na parang isinumpa ang pitaka mo? Sige nga, huminto ka muna sandali at pakinggan mong mabuti ang tanong na yan. Kasi, di ba araw-araw, nagtatrabaho ka ng husto, nagpupuyat ka, nagbabanat ka ng buto, halos isuko mo na nga ang lahat para lang sa mga pangarap mo. Pero, sa pagtatakos ng bawat araw, pagtingin po sa wallet mo, bakit parang wala pa rin nangyayari? Para kang may pasan-pasan, isang hindi nakikitang bigat, isang anino na palaging humihila sa iyo pababa tuwing susubukan mong umangat. Nararamdaman mo ba yung pakiramdam na parang daga sa isang gulong na walang katapusan? Takbo ka lang ng takbo, pagod na pagod ka na, pawis at luha na ang puhunan. Pero sa huli, andyan ka pa rin sa parehong lugar kung saan ka nagsimula. Siguro sinisisi mo na ang tadhana o baka iniisip mo na malas lang talaga ako. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na wala itong kinalaman sa swerte, na hindi ito tungkol sa mga bagay sa labas mo? Paano kung ang totoong dahilan ay mas malalim at mas personal kesa sa inaakala mo? Ang mga kadenang pumipigil sa'yo ay hindi gawa sa bakal. Hindi mo sila makikita. Hindi ito ang gobyerno. Hindi ito ang ekonomiya. At lalong hindi ito ang boss mo. Ang mga tunay na tanikala ay yung mga nakasanayan natin. Mga ugali na ipinasa sa atin na niyakap natin ng buong puso na sa hindi natin namamalayan ay siya palang unti-unting sumasabotahe sa ating pinansyal na kinabukasan. Sa pagsusuring ito, ilalantad natin sila. Ito ang 7 sumpa na pumipigil sa iyong pagyaman. Umpisahan natin sa pinakamahirap talunin na kalaban, ang ating mga sarili. Magsimula tayo sa loob. Sa mga sumpang tayo mismo ang lumilikha, tayo mismo ang nagpapasan sa ating mga balikat. Ito yung mga gera sa loob natin na may malagim at madalas hindi natin napapansing epekto sa ating mga bulsa. Kaya huminga ka muna ng malalim. Handa ka na bang harapin ang sarili mo sa salamin? Ang unang kasalanan, ang pananahimik dahil sa hiya. Yung kulturang Pilipino na nagtuturo sa atin na dapat laging mahiyain. Alam mo yun, di ba? Madalas, tinitingnan pa yan bilang isang kabutihan. Pero alam mo, sa malupit na mundo ng pera, isa yang mabagal pero siguradong lason. Ang hiya kasi parang demonyo na bumubulong sa tenga mo na, "Shh, huwag ka nang magsalita." Yung hiya, yung pumipigil sa'yo na hilingin yung sahod na alam mong para sa'yo talaga. At ito ang pinakamasakit. Ito yung dahilan kung bakit yung mga pinakamalalaking oportunidad sa buhay mo ay tahimik lang na lumilipad diretso sa kamay ng iba. Subukan nating magkwentahan. Ano ba ang presyo ng pananahimik mo? Isipin mo, yung mga promosyon na pinaghirapan mo pero napunta sa iba kasi mas maingay sila. Yung mga dagdag sahod na alam mong deserve mo pero hindi mo man lang nasabi. Yung mga business idea na pwedeng magbago ng buhay mo pero nanatili lang sa isip mo, kinakalawang. At yung mga deal kung saan pwede ka sanang tumawad pero tumanggo ka na lang. Saglit lang, isipin mo, ilang libo na kaya o baka naman milyon na ang nawala sa'yo dahil lang sa takot mong magsalita. Hinahayaan mong iba ang kumuha ng spotlight habang ikaw ay kusang loob na nananatili sa dilim. Pero, heto ang magandang balita. Tulad ng lahat ng sumpa, pwedeng-pwede itong basagin. Isipin mo yung kumpiyansa mo, para yang muscle sa gym. Kung hindi mo gagamitin, anong mangyayari? Manghihina yan. Kaya kailangan natin tong i-ensayo. At simple lang yung exercise, promise. Ganito, sa susunod na pupunta ka sa isang coffee shop, umorder ka ng kahit ano, yung dati mong ino-order. Pagkatapos, huminga ka ng malalim, tapos magalang kang magtanong, "Miss, sir, pwede po bang makahingi ng free upgrade?" Ano kaya ang isasagot nila? Malamang na malamang sasabihin nilang, "Sorry po, hindi pwede." At okay lang yun. Kasi hindi naman yung libreng kape ang habol natin dito eh. Ang goal dito ay para maranasan mo na tanggihan ka at para matuklasan mo na ang salitang hindi ay hindi pala nakakamatay. Kasi kapag nawala na yung takot mo sa maliliit na hindi, doon ka magkakaroon ng lakas ng loob para humingi ng mas malalaking oo sa buhay mo. Gets mo? Ngayon, ang ikalawang kasalanan na galing pa rin sa ating sarili, ang pagiging marupok o sa simpleng salita, pagiging masyadong balat sibuyas. Sa kultura kasi natin, ang isang simpleng puna o feedback sa trabaho ay hindi lang basta opinyon. Para sa atin, personal na atake yan. At kapag naramdaman natin yon, anong nangyayari? Para tayong salamin na bigla na lang nababasag sa libu-libong piraso. At sa sandaling mabasag ka, humihinto ang lahat. Humihinto ang paglago mo. Humihinto ang pag-unlad mo.
Ito ang masakit na katotohanan. Madalas nating tinitingnan ang puna bilang isang atake sa ating buong pagkatao, nang hindi man lang natin iniisip na, teka lang, minsan hindi naman talaga ito tungkol sa'yo. Sa maraming professional setting, ang pagiging prangka ay paraan lang para maging efficient. Kailangan nilang sabihin kung ano ang mali para maayos at matapos ang trabaho. Pero dahil sa pagiging sensitibo natin, iba ang dating sa atin. At ang resulta, nagkakaroon tayo ng takot, umiiwas tayo sa mga sitwasyon na baka mapuna tayo. At dahil dito, nananatili tayo sa isang lugar na ligtas nga, pero wala namang pag-unlad. Hindi ka nga nagkakamali, pero hindi ka rin naman umaangat. Okay, ngayon naman, lumabas tayo mula sa ating mga sarili. Tumingin tayo sa paligid at pag-usapan natin ang mga tanikalang hindi nating pinili, kundi ipinataw sa atin ng lipunan. Ito yung mga hindi nakasulat na batas, yung bigat ng inaasahan ng ating mga kaibigan, ng ating pamilya at ng buong komunidad. Ito yung mga sumpang mas mahirap labanan kasi ang nagpapataw nito ay yung mga taong pinakamamahal na. Ang ikatlong kasalanan at siguradong tatatamaan ka dito. Ang pressure ng kulturang palibre. Aminin na natin, masarap man libre. At syempre, masarap ding malibre. Pero kailan ba ito nagiging isang sumpa? Nagiging sumpa ito kapag ang pagbibigay ay hindi na galing sa puso, kundi isang obligasyon na. Pag bagong sahod ka, expected na yan. Pag may bonus ka, expected na yan. Pag galing kang abroad, nako, requirement yan. Yung pinaghirapan mong pera parang hinihila sa magkabilang direksyon ng mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa ang matira na lang sa'yo ay yung resibo at yung bigat sa dibdib. Ito ang mapait na katotohanan ng tinatawag nating palibre trap. Sa kaliwa, yan ang expectation nila. Masayang salo-salo, libreng pagkain, libreng inumin, sagot mo lahat. Isang gabi lang naman ng kasiyahan. Pero sa kanan, ito yung realidad mo pag uwi mo kapag mag-isa ka na lang. Ubos na ipon, dumaraming utang, at yung mga pangarap mong bahay, sasakyan o edukasyon para sa mga anak mo ay patuloy na lumalayo. Pakinggan mo to. Ang totoong kaibigan at pamilya, uunawain nila ang financial goals mo. Ang pagmamahal nila sa iyo ay hindi dapat nasusukat sa dami ng beses na nanlibre ka. At ang ikaapat na kasalanan, ang lagnat ng piyesta. Tayo mga Pilipino, likas na mahilig magdiwang. Birthday, binyag, Pasko, piyesta, walang masama doon. Maganda yan. Ang selebrasyon ay bahagi ng kung sino tayo. Pero nagiging sumpa ito kapag yung paghahanda para sa isang araw na handaan ay nagiging mas mahalaga pa kaysa sa isang buong taon ng financial stability. Hahanguin yung emergency fund at ang mas malala, mangungutang. Para lang may bonggang maihanda sa mesa. Nagpapakain tayo ng daan-daang bisita habang yung sarili nating financial na pundasyon ay tahimik ng gumuho sa ilalim ng ating mga paa. Okay, napag-usapan na natin ang mga kasalanan sa sarili at sa lipunan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kasalanan sa ating mga kilos. Dito, wala na tayong pwedeng sisihin. Ito ay tungkol sa mga desisyon na ginagawa natin o hindi natin ginagawa araw-araw. Paano natin, gamit ang sarili nating mga kamay, aktibong sinasabotahe ang kinabukasang matagal na nating pinapangarap. Ang ikalimang kasalanan, ang nakamamatay na lason ng mamayana. Ang sikat na manyana habit o ang sining ng pagpapaliban. Hindi ito marahas, hindi ito maingay. Isa itong tahimik na mamamatay tao ng mga pangarap natin. Pamilyar ba sa ito? Bukas na ako mag-iipon. Sa susunod na sahod ko na sisimulan mag-invest. Ang hindi natin nakikita ay ito. Bawat mamayana na binibitawan natin ay parang isang pako na unti-unti nating ipinupukpok sa kabaong ng ating financial growth. Gusto kong ipakita sa iyo ang totoong halaga ng mamayana. Kung magsisimula kang mag-invest ngayon, kahit maliit na halaga lang, ang oras ang magiging pinakamalakas mong kakampi. Yung magic ng compound interest nasa panig mo. Pero bawat araw, bawat linggo, bawat taon na ipinagpapaliban mo ay katumbas ng napakalaking paglago na tuluyan ng nawawala sa iyo. Forever. May isang kliyente ngang nagsabi, ang pinakamalaki kong pagsisisi ay hindi ako nagsimula kahapon. Pakiusap, huwag mong hayaang na bukas ang pinakamalaki mong pagsisisi ay dahil hindi ka nagsimula ngayon. So paano natin lalabanan ang sumpang to? May isang simpleng-simple na panuntunan, ang 5-minute rule. Kung ang isang gawain ay kaya mong tapusin sa loob ng 5 minuto o mas mabilis pa, gawin mo na. Ngayon din, huwag mo nang isulat sa listahan, huwag mo nang ischedule. Sa loob ng 5 minuto, kaya mong magbukas ng digital savings account. Sa 5 minuto, kaya mong mag-download ng isang investment app. Sa 5 minuto, kaya mong magbasa ng isang maikling article tungkol sa budgeting.
Ang paghihintay ang nagpapahirap sa pagsisimula. Kaya, simulan mo na. Ngayon na. Ang ika-6 na kasalanan. Ito yung bitag na akala mo nakakatulong pero hindi pala. Ang bitag ng huwad na pagtitipid. Malinaw, mahalaga ang pagiging matipid. Pero may malaking pagkakaiba ang pagiging matipid sa pagiging cheap. Ang sumpang ito ay yung ugali na laging binibili ang pinakamura sa lahat nang hindi iniisip ang kalidad. Yung murang sapatos na bibigay pagkatapos ng isang buwan. Yung murang appliance na masisira isang araw pagkatapos ng warranty. Akala mo, nakatipid ka. Pero ang totoo, mas malaki pa ang nagagastos mo sa katagalan. Tingnan nyo itong masamang paikot-ikot na cycle ng mura. Step 1, bumili ka ng murang produkto. Yes, ang saya mo, nakatipid ka. Step 2, pagkatapos ng ilang gamit, biglang sira. Step 3, wala kang choice, napilitan kang bumili ulit ng bago. At posibleng masira ulit yun. At sa huli, pag kinuwento mo lahat ng ginastos mo, doble o triple pa pala ang gastos mo kumpara sa kung bumili ka na lang sana ng isang dekalidad na gamit sa simula pa lang. Ulitin ko, hindi yan pagtitipid. Yan ay pagtatapon ng pera sa pinakamabagal na paraan. At ngayon, dumating na tayo sa huli. Ang ika-7. Ang panghuli at masasabi kong pinakamalubhang kasalanan sa lahat. Dahil kung wala ito, yung unang 6 na napag-usapan natin, wala silang kapangyarihan. Ito ang nagbibigay buhay at lakas sa lahat ng nauna. Ito, ang ugat ng lahat ng ating pinansyal na kabiguan. Ang ika-7 kasalanan, ang pinakakaraniwan pero pinakamalakas na sumpa sa lahat, ang sumpa ng pagkalimot. Sa eksaktong sandaling ito, habang pinapakinggan mo ako, inspirado ka. May motivation ka, nararamdaman mo yung apoy, di ba? Pero pareho nating alam kung anong mangyayari mamaya. Pagkatapos ng paliwanag na to, lilipat ka sa susunod na video. Magi-scroll ka sa feed mo. At lahat ng napag-usapan natin, lahat ng plano mo, lahat ng inspirasyon ay dahan-dahang maglalaho na parang usok. Kakalimutan mo at babalik ka sa dati. Heto sila, ang 7 sumpa sa iyong pitaka. Ang pananahimik dahil sa hiya, ang pagiging marupok, ang bigat ng kulturang palibre, ang lagnat ng piyesta, ang laso ng mamayana, ang bitag ng huwad na pagtitipid, at ang pinakamatindi sa lahat, ang sumpa ng pagkalimot. Tingnan mo silang mabuti, maging tapat ka sa sarili mo. Alin dito ang tanikkalang pinakamahigpit na nakapulupot sa iyo ngayon? So paano natin babasagin ang pinakamalakas na sumpa, ang sumpa ng pagkalimot? May isang paraan lang, kumilos ka, ngayon din. Hindi mamaya, hindi bukas, sa mismong sandaling ito. Habang nagniningas pa yung apoy ng inspirasyon sa loob mo, habang malinaw na malinaw pa sa isip mo kung ano ang kailangan mong gawin. Kaya, heto ang hamon ko para sa'yo. Gusto kong i-post mo itong pinapanood mo at simulang gawin yung isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Simple lang. Buksan mo yung banking app mo at mag-setup ka ng automatic transfer papunta sa savings mo. O kaya, kunin mo yung notebook mo at ilista mo lahat ng utang mo. Sige na, gawin mo na. Brangkahan na, hindi ako magdadramdam kung hindi mo natapos to Dahil ang tanging mahalaga sa akin ay simulan mo ngayon na. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.